Lumayo ka. Siya ay protektado ko. Naiintindihan. Ito, ang batang babae na ito. Pwede bang itanong, ikaw ba si Guyun Shen? Huwag mong pansinin. Patayin mo siya. Magandang araw, buwapong tito. Ako si Lin Mengmeng. May nagutos sa akin na protektahan ka. Ang ingay ng mga masasamang tao na ito. Natakot ang kuneho ko. At saka, hindi pa ako busog. Pwede ba tayong kumain muna? Baliw na ang mundo. Ang bodyguard ng pinakamataas na CEO. Aba, isang maliit na bata pala. Umatras. Mali yata. Hindi ba galit ang CEO sa mga bata? CEO, sandali lang, hintayin mo ako. Kapag masakit, kumain ng matamis para mawala ang sakit. Hawakan mo muna, bibigyan kita ng benda. Hindi kailangan. Anong klaseng paraan ito? Kumain. Huwag kang gumalaw. Espesyal na herbal ointment ito ng guro ko. Magaling ito sa pagpatigil ng dugo at pag-iwas sa impeksyon. Pwede rin itong ipahid sa kagat ng lamok. Ayos na. Ako, wow, mukhang masarap dito. Gusto ni Mengmeng kumain doon. Huminto. Boss, isa pang mangkok, dagdagan ng karne ng baka at noodles. Ginoo, ang batang babae na ito ay may nakakagulat na gana sa pagkain. Tingnan mo ito. Bata, sa pangkaraniwan, kumakain ka rin ba ng ganito karami? Oo, si Mengmeng ay lumalaki kaya kailangang kumain ng marami. Oo nga, sa mga pansit sa bundok, walang laman na karne. Ginoong Gu, ang dami ng pagkain na ito, ay talagang nakakagulat sa mundo, at nakakapanginig ng mga espiritu. Bata, salamat sa'yo. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayong araw. Kunin mo ito. Makakabili ka ng napakaraming candy at pansit. Kunin mo. Umuwi ka at hanapin ang iyong pamilya. Pinaaalis mo ba ako? Hindi pwede. Sinabi ko na, babantayan kita ng malapitan. Saan ka pupunta? Doon din pupunta si Mengmeng. Iniisip mo ba na kumakain ako ng sobra? Hindi naman. Wala lang. Ngayong araw. Sumama ka na lang sa akin pauwi. Wow, mukhang masaya dito. Bigyan siya ng isang silid panauhin. Yung pinakamalayo sa akin. Sino? Ako si Baby. Bakit? Ang laki ng silid na ito. Ang dilim. May kakaibang tunog pa. Dati, may nagkukwento kay Mengmeng ng mga kwento bago matulog. Ang ibig mong sabihin ba ay, sa araw, kaya niyang gumamit ng bato para maalis ang sandata ng mamamatay tao. Isang hininga lang, kaya niyang kumain ng 5 mangkok ng noodles. Sa sandaling ito, takot siya sa dilim na halos umiyak na. Bata, huwag kang magulo. Bumalik ka na at matulog. Pumasok ka muna.
Ay, pero sa diksyonaryo ng buhay ko, wala akong salita para sa pagpapatulog ng bata. Ang salitang ito. Ama ng tagapagbigay ng pondo. Bakit sumunod ka pa rin? Sinabi ko na, ang personal na bodyguard. Siyempre, kailangang laging handa, palaging handang kumilos. Mamaya, may meeting ang presidente. Hindi ka pwedeng sumama sa loob. Maglaro ka na lang dito ng karera ng kotse. Mamatay ka. Presidente, mag-ingat. Mag-enjoy. Pasensya na, Presidente. Nahuli kami. Isang grupo ng walang kwenta. Kahit isang bata, mas kapaki-pakinabang kaysa sa inyo. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Tingnan mo, ang kotse ay nasira para iligtas ka. Nasira na ito. Ang tapang nito, hindi ba? Pwede ba tayong bumili ulit ng kulay rosas? Siya ba talaga ang makakapagligtas sa buhay ko nang walang alalahanin? Ang nangyari kahapon sa press conference. Ano ang tingin ninyo? Isang ganito lang. Isang hampas lang, iiyak na ang batang ito. At inagaw pa ang buong pansin ng ating elite na team ng mga bodyguard. At pinilit pa si Boss Go na paulit-ulit siyang bigyan ng espesyal na treto. Talagang, isang napakalaking kahihiyan. Boss, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Tingnan mo ito. Marunong kumanta at sumayaw. Mas masaya ito kaysa sa mga larwang bloke mo. Sumama ka kay Tito sa bakanteng kwarto doon. Marami pang iba doon. Talaga ba? Siyempre naman. Hindi nagsisinungaling si Tito. Tara na. Halika. Bata ka. Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Boss Go, ay pwede mo nang itaas ang sarili mo. At magmalaki. Ang pagiging bodyguard ay nakabase sa kakayahan. Ngayon tuturuan ka ni Tito kung ano ang ibig sabihin ng disiplina. Tito, ang itsura mo kapag galit, parang butete. Hinahanap mo ang kamatayan. Mas mukha ka na ngayong butete. Walang kamalay-malay na nilalang. Dadalhin na kita sa kabilang buhay. Tungkol sa proyekto ng Xingyao City. Masama ito, Presidente. Mukhang dinala ni Lei Bao si Mengmeng. Lei Bao, anong kailangan mo? Lumapit ka ng kaunti dito. Hindi ko na makita. Bilis. Tatay na sponsor. Ginagamit ang dami para apihin ang kaunti. Ginagamit ang lakas para apihin ang mahina. Inupahan kayo ng pamilya Go. Para maging clown ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Ang galing-galing ni Mengmeng. Hindi masaya itong umiindayog na sasakyan. Masakit sa puwitan. Agad-agad kayong mawala sa paningin ko. Kung sa susunod, makita ko ulit kayong nanggugulo sa kanya. Alam niyo na ang mangyayari. Opo, opo, opo. Boss Go, kahit may kasalanan si Lei Bao, pero tanggalin ang buong security team ng ganito. Ang seguridad mo, ngayon, ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong bodyguard ay narito na. Wala kang plano ngayong hapon, di ba? Oo, dadalhin kita para bumili ng ice cream. Anong flavor ang gusto ng bata? Kailangan mo ba ng rekomendasyon? Wow! Lahat ng flavor. Tig-isa. Oo, Diyos ko. Hindi ba ito yung Boss Go na nasa balita? Bakit may bata siyang kasama? Hindi ko pa narinig ito. Ang cute ng batang babae. Siya ba? Ang anak sa labas. Hindi ko akalain na si Boss Go. May ganito palang malambot na panig. Ang galing talaga ni Daddy.
Namula ang kanyang mga tainga. Ang cute niya talaga. Hindi ko akalain na ang boss na dominante. Sa likod ng eksena ay ganito pala. Ang eksenang ito ay sobrang nakakakilig. Malapit na akong himatayin. Mas mahirap pa ito kaysa sa pag-usapan ang 10 bilyong proyekto. Ang proyekto ay mas mahirap tiisin. Tapos na ba? Malapit na, malapit na. Ginoong Zhao. Totoo ito. Yung batang babae sa tabi ni Guiyunshen. Napakakakaiba niya. Napakalakas niya, parang hindi ka panipaniwala. Mabilis din siya. Ang buong grupo namin. Lahat kami ay natalo niya. Hindi talaga namin mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Leibaw. Oh Leibaw. Ang ibig mong sabihin, isang batang ilang taon pa lang, ang tumalo sa inyo. Ang buong grupo ng mga bodyguard. Niloloko mo ba kami? Walang kwenta. Maghanap ka naman ng mas matinong dahilan. Ginoong Zhao, maniwala ka sa akin. Totoo talaga ito, Ginoong Zhao. Maniwala ka sa akin. Tama na. Tumahimik ka. Ni isang bata hindi mo kayang ayusin. May mukha ka pang bumalik para makita ako. Mukhang wala nang maaasahan si Guiyunshen sa tabi niya. Hayaan na lang si Huyan na samahan sila sa paglalaro. Ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka nitong mga nakaraan? Ang galing talaga. Basta protektahan lang si Daddy Sponsor. Magkakaroon tayo ng walang katapusang mga maliit na cake. Bata, gusto mo bang kainin ito? Gusto ko. Mamaya, dalhin mo siya sa ibang lugar. Ngayon, ang araw na ito ang kamatayan ni Guiyunshen. May masamang tao pala dito. Walang sino man ang pwedeng manakit sa Daddy Sponsor ko. Kung gusto mong kumain, sumama ka sa akin dito. Meng, takbo na. Tulungan niyo ako. Talagang nakakaantig ang eksenang ito. Kung ganun, sabay na tayong mamatay. Mag-ingat.